Yes, Connie, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng fuel subsidy ito sa PITX kanina. Connie, tiga 10,000 pesos ang nakuha ng mga operator para nga sa bawat unit ng kanilang mga bus. Paraan daw ito para matulungan ang mga bus operators na nahihirapan na sa tindi ng taas ng presyo ng langis. Paraan ni daw ito ay sa Pangulo para matulungan din ang mga commuter para hindi na mag-alala na may magtataas ng pamasahe. Una nang sinuspindi ng Pangulo ang fare hike sa public utility vehicles. Ayon sa Pangulo, kailangan ng pagtutulungan ng private and public sectors para sa kapakanan ng lahat. Kabilang ito sa mga sagot ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na direktang epekto ng giyera sa Middle East. Ayon naman kay Secretary Bani Lopez ng DOTR, nagpapatuloy ang mga programa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng mataas sa presyo ng langis. Una na nga rito ang 50% discount sa MRT3 at LRT2 para sa lahat ng pasahero. 2 buwan din na may rebates ang mga PUVs. Sa mga toll fee, may piso terminal fees na rin para sa RoRo vehicles sa Class 3 at Class 4 vehicles na naghahatid ng mga produktong agrikultural at iba pang essential goods sa inaasahang tatagal ng 6 na buwan. Simula naman sa April 1 ay magbababa sa airport fees and charges. Ang terminal fees hanggang 200 pesos ang diskwento ng mga pasahero at sa mga airlines ang landing fees ay may tipid na hanggang 5,000 piso kada landing. Ngayong araw nga, Connie, ang simula ng fuel subsidy program ng DOTR na may pondong 2.5 billion pesos. Nasa 245,066 ang driver beneficiaries. Nasa mahigit 1 million na units naman ng PUV operators ang makikinabang dito. Maaring padaanin sa fuel cards, bank transfer, e-wallet, cash o check payment ang pagbibigay ng payout. Kaya kanina na-checking nga ibinigay sa mahigit 30 operator na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bus, 10,000 pesos ang nakalaan sa kada unit na tinatanggap ng mga operators. 5,000 pesos naman ang ibibigay sa mga tsuper na padaraanin sa e-wallet o cash payments. Ganito rin ang subsidy sa P2P bus operators at drivers, pati na rin sa modern UV Express operators at drivers. Ang minibus operators may 9,000 pesos kada unit ang bus at 5,000 sa mga tsuper. Ang school transport operators may 5,000 sa bawat unit nila at 5,000 din para sa kanilang tsuper. Tig 5,000 din sa bawat unit ng traditional UV Express at traditional UV drivers. 2,000 pesos naman sa bawat unit ng taxi at 5,000 sa kanilang mga driver. Sa modern PUJ, nasa 10,000 pesos ang fuel subsidy sa bawat unit ng operators habang may tig 1,500 pesos naman ang drivers. 5,000 naman ang para sa bawat unit ng traditional jeepneys at 1,500 naman sa driver. Ganito rin pati na sa hanay ng PhilCab. Sa TNVS, ang operators at drivers ay makatatanggap ng 1,500 fuel subsidy. Ang mga tricycle driver at delivery service naman, matapos na raw ng Holy Week, posibleng mabigyan. Ayon kay Secretary Lopez, may mga tsuper na mas maliit ang subsidy dahil kailangan daw pagkasyahin ang 2.5 billion pesos na pondo. Halos lahat ng tsuper naman sa mga pampublikong transportasyon ay makatatanggap ng ayuda pero wala ang mga konduktor. Kaya sabi ni Secretary Bani Lopez, baka maaari nila itong ipakiusap sa DSWD. Ay naman kay Secretary Rex Gatchalian, kung i-endorso ito ng DOTR na in crisis din ang mga konduktor, ay agad-agad silang tutulungan